Hello Capricorn! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang relationship. Sa huli, kukuha ko ng additional cards. May posibilidad na magkabaliktad kayo ng situation ng person mo, kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Capricorn? Manifestation. Maging honest at saka klaro sa mga hinihiling mo para ma-manifest mo sa buhay. Para naman sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Three of Cups, Page of Wands, at Six of Cups. Itong mga cards mo ay positive kasi nagkakaroon ng celebration sa buhay mo. Kumbaga yung mga pinaghirapan mo ay nagkakaroon ng magandang bunga. At nakadalawang cards ka na rin na sinishare mo sa kapwa mo o kaya sa family mo yung blessings na meron ka. At saka ipinapakita rin sa mga cards mo na hindi lang mabuti yung puso mo, kundi may itsura ka din, anuman ang gender mo. Anuman ang estado ng relasyon mo. Nakadalawang cards ka na para sa reunion. Pwedeng sa family mo, sa mga kaibigan, o kaya sa past person mo. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, yung pagkakaroon ng bonding o kaya reunion sa kaibigan or pamilya, ito yung magpapatatag sa connection mo sa mga loved ones mo. At saka ang ilang nasa relationship ay magkakaroon ng engagement o kaya magiging seryoso yung pag-uusap nyo ng person mo patungkol sa next chapter sa relasyon. Ang ilang single naman, magkakaroon ka ng karelasyon pero mas bata sa iyo. At saka ang ilan sa inyo mukhang malayo ka sa pamilya mo o kaya sa mga kaibigan, no homesick ka. Pero base na rin sa mga cards, malapit na. Ang ilan sa inyo makikita mo na din yung pamilya mo. Alamin naman natin ang angel number mo. Five, five, five. The universe is blessing you in many wonderful ways. So please stop worrying now as your heart's desires are gonna be fulfilled soon. Alamin naman natin ang situation ng person mo. At saka guys, sa mga nasa relationship, mag-ingat na hindi masira ang relasyon nyo dahil sa past person. Come together. Ang ibig sabihin nito ay maging matulungin ka din sa kapwa mo. Kapag alam mo na kailangan ng tulong, mag-reach out ka na. At saka ang ilan sa inyo na single, pinapakita rin ng mga cards na gusto mo makipagrelasyon pero yung parang father figure, yung mas mature sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, kung makikipagrelasyon ka, ang gusto mo, yung may approval ng pamilya mo or ng mga kaibigan. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan.
the Chariot, the Emperor, at Page of Cups. Sa situation ng person mo, makakamit niya yung tagumpay sa buhay. Kasi sa pagiging masipag niya at saka determinado. At dalawang cards na ang nagsasabi niyan. Kasi yung person mo talagang focus sa pag-asenso sa career. At saka meron ding mga happy news na darating sa situation ng person mo. Sa mga single, naka-4 na cards ka na merong past person na magbabalik. At ang ilang single naman, yung nangyari sa'yo sa past, ang gumugulo sa isip mo kaya hindi ka makamove forward. At saka sa ilang single, naka-3 cards ka na meron talagang older person na darating sa buhay mo. Magiging magandang halimbawa itong potential person na ito sa iyo. Pero yung love, hindi pa ganun ka-stable. Ang ilang single naman, meron kang nagugustuhan na person, pero sinisikreto mo muna ito sa ngayon. At ang ilang single naman, makakamit ka ng potential person na romantic. 2 cards na yung nagsasabi niyan. At hindi mo talaga mapipigilan na hindi ma-in love. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkakaroon ng problema ang relasyon nyo kasi may kakulangan sa communication. At saka ang advice ng mga cards, kung ano yung relasyon mo sa noon yon. Yung ngayon ang mas importante at huwag mong ipagkumpara. Nothing has gone wrong. Trust the process. Type Amen. Ito yung angel number ng person mo. Kaya sinasabing hindi dapat ikumpara yung past at saka sa nangyayari sa iyo ngayon kasi syempre sino ba yung nanindigan sa iyo ngayon? Kung toxic yung relationship nyo, huwag mong dagdagan yung problema. Itong healing para sa relationship na card mo, ito na yung tamang panahon para magbigay at saka makatanggap ng healing. Yung pagtulog, kumain, magpahinga, ilan lang yan sa paraan para magkaroon ng healing. At saka base na rin sa mga cards, ano man yung problema sa relasyon nyo ng person mo ay magkakaroon ng solution, magiging stable at magbabalik sa dati yung masayang relasyon. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Ang ilang single naman, may potential person kang nagugustuhan na sobrang in love ka sa kanya. Knight of Pentacles, 7 of Cups at Queen of Pentacles. Sa career, marami kang stable at pabor na cards. Kaya ang ilan sa inyo maganda yung nagiging takbo ng business mo or kaya ng trabaho. At saka meron ding person na willing tumulong para mas lalong magkaroon ng improvement or marami kang matutunan sa career mo or negosyo. At saka malaking tulong sa iyo yung pakikinig sa kaalaman ng iba kesa sa ipakita na alam mo na. Sa financial, success pa rin. Ang advice lang ng mga cards ay mag-ingat sa mga manloloko. Kailangan hingin mo muna yung opinion ng pamilya or ng person mo. Ang ilan sa inyo healthy ka, pero ang ilan mag-ingat sa mga tinitake na gamot, lalo na kung hindi ito nireseta. Sa relationship, ipinapakita na pareho kayo ng person mo na willing na mag-work together kung ano man yung problem na dapat solusyonan,
kung ano din ang kailangan sa relationship. Pareho kasi yung sinasabi ng mga cards na kailangan klaro sa inyong dalawa ng person mo kung ano yung kailangan sa relasyon. Sa mga single, baguhin mo yung routine mo para magkaroon ka ng iba't ibang option sa love. Alamin naman natin ang angel number mo. Affirm. Never stop believing in hope because miracles happen every day. At saka sa mga single, huwag mong ipakita na palagi kang available para dun sa person na nagugustuhan mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Ingat po kayo palagi. Itong Two of Cups, ang ibig sabihin, kailangan ng pagkakaisa kung ano man yung relasyon na binubuo mo. Sa karir man yan, sa kaibigan mo, sa family, or sa person mo. Kahit na gaano man katagal ang relasyon mo sa kapwa mo, kailangan pa rin ng give and take at saka understanding, lalo na sa relasyon. Nine of Swords in reverse. Ito ay warning na card. Nakadalawang cards ka na huwag basta magtiwala, lalo na sa mga bago mong kakilala at saka yung matagal mo nang hindi nakita or may hindi magandang image sa iyo. Ace of Swords, nakatatlong cards ka na mag-ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Problema ito patungkol sa financial or sa person mo. Kaya mag-ingat.